Kasi, yung ID mo malaki, yung kinuha mo sa National. National ID ito. Yung national ID ko, nung Webes, kasi magbawalis nga kami, magbawalis nga kami. Ngayon, sabi niya, nasaan daw yung ID? Sabi ko, nasa bagla. Nasa bagla. Hinahanap niya sa akin. Kalain mo, ang pitong bag ko, kinalkal ko na, pati yung higaan ko, kung saan, kasi marami mga alulot dito. Kinalkal ko rin yun, kasi sabi ko, nagpapawisan ako. Yung cabinet namin, inubos ko na yung kinalkal. Tinapon na halos yung mga laban ko na iba na hindi na mapakinabangan. Lahat talaga yung nalumay na namin. Wala, hindi talaga makita sa gruwen, tinapon na rin yan doon, mga papilis ng mga aplikante, inalis na rin yan. Sabi niya, alisin niya ito, bawasan ako, parang tambak-tambak na dito, sabi niya. Ang pawis ko talaga, grabe, pero hindi ako kumikibo, kahit ano sinasabi niya, hindi ako kumikibo. Ngayon, pagod na talaga ako. Sabi ko, nagdasal ako, nanahimik ako, hindi ako limon. Lord, tulungan mo naman po ako. Ituro mo naman po sa akin yung ID ko. Kasi matagal na importante talaga yun. At saka hindi na pwedeng umulit. Noon. Ngayon, sabi ko, paano kaya ako yun? Basta sabi ko, umaasa ako na ibabalik. Umaasa pa rin ako na mababalik talaga. Dahil hindi ko naman talaga yung dinala sa labas, hindi ko yun ginamit. Talagang nasa bag ko yun. Sabi ko, kasi nakita ko pa yung anak ko isa, may dala-dala pa nun, yung sa kanya. Sabi ko, bakit siya meron? Ba't yung akin nawawala? Sabi niya, hanapin mo talaga yan, hanapin mo talaga yan. Ako, sabi ko, saan ko mahahanapin na yun? Basta, nagdasal ako kay Lord, tapos kay San Vicente Ferrer. Sabi ko, tulungan mo naman po ako San Vicente Ferrer. Tulungan mo ako makita ko yung aking ID. Kasi importante po yun. Basta, nung magpunta na tayo dun sa Violeta, wala akong pati ID kong isa, wala akong nadala. Dahil nakalimutan kong ID, marami talaga akong ID yung totoo lang. Hindi ko nadala, dahil nakalimutan ko kasi isip ako ng isip, nung ID ko na yun na national. Akalain nyo po, talagang nakakatuwa. Nung biyernes, kahapon, kagabi, tinignan ko yung bag ko na maliit. Kasi yung laman ng bag na yung maliit, sanla. Tinignan ko ngayon. Binuksan ko, pinabukas doon na. Hindi pa naman. Binuksan ko yun. Pagkapa ako ng gano'n, nakakapa ako ng matigas. Sabi ko, ID ba ito sa Palawan? Kasi may ID rin ako ng Palawan. Pag ganyan ko, nakita ko talaga yung ID ko. Diyos ko, hindi ko alam kung matutuwa ako o maano pa sabi ko, sino nagtuwa ito? Sino nagbalik ito? Sabi ko gano'n. Kayo talaga ha? Tapos, pagdating ni tatay, pagpasok, ito ba pinakialaman mo? Sabi ko sa kanya, ito ba ikaw kapakumat ito? Ewan ko dyan. Sabi niya, ba't ako makikialam niya? Meron din ako, sabi niya. Hindi, wala. Maya-maya, ito naman, tinanong ko, ikaw ba kakakuha ng ID ko? Sabi ko, nung sigdaw, Hindi ko rin ginawa. Basta, madaling salita, dininig ako ng panalangin ko na halos parintuwarin ko na yung bahay sa kahanap. Hindi ko makita, yung pala, ibinigay na rin sa akin, doon na sa bag. Sa unang bag, doon ko nakita. Salamat sa Diyos. Ayun po. Mapapasalamat ka na lang talaga na may national ID na. Ang susunod ko naman pong tatawagin ay Sister Hayen. Sister Hayen. Ay, teka lang, sister. Patangin si sir mo lang. Sister Hayen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Lahat po tayo pinagpala ng Panginoon. Magandang gabi po sa lahat, brother and sister. Siguro po, totoo po talaga pinagpala kasi nakabalik po ako dito sa... Dati po kasi ako member na po dito ng Nazareno, then ngayon po ay nakabalik na po ulit ako. Salamat po. Ayun po, tawagin naman po natin
Sige po, palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Tawagin naman po natin ang maglilid sa mga oras na ito. Tawagin naman po natin ang ating mga kasamahan sa pagkanta para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin. Praise God, malakas sa pagpuri sa Diyos sa buhay. Sinigaw! Yan, sino mga pinagpala? Pumapalakpak na malakas. Habang pumapalakpak, tumatayo sa presensya ng Diyos. Sabi mo, kapatid! Kapatid! Mapagpalang gabi sa'yo! Mapagpalang gabi sa'yo. Binaha ka ba? Binaha ka ba? Binaha po tayong lahat. Amen? Kahit ang ating disciple, sabi niya, isusuong ko yung motor. Nung pagkita niya nung puto sa nauna sa kanya, sa almar, hanggang bewang pala yung baha. Amen? Pero ganun pa man, sabi ng Panginoon, may 2-3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama na. Amen? Amen. Magsimula po tayo sa ating pagpulit pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalamat ka sa pahinang ngalan mo. Mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ibahin tubig sa puso at iyaw kami sila aming masama. Aba, Berheng Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami sa kasalanan, ngayon at kami Sa nagkakaisang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapalong sa una ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan siya ang amin ng pastor. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinag-iinlay sa ilaw na pastulan at inakay ako sa tahimik na pag-isa.
galit, amen, sumasama ang loob. Pero pag nandito na tayo, wala na yun. Kasi we will dive in the presence of the Lord. Amen po, taas natin ating kamay. Palakpakan natin ating Panginoon. Yung po natin ating ulo, bigyan natin ating mata. Alam niyo po, kahit po nakaranas tayo ng baha, swerte pa rin po tayo kasi binahanan tayo, hindi ganun. Kasi mas marami po talaga na mas malala yung kanilang mga naranasan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon kasi kahit na masama ang panahon, talagang yung iba mas namumutaw sa puso yung pagtugon sa gawain. Amen po? Sige po, taas po ating kamay. Bigyan po natin ating mga mata. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I trust in you, just raging sea. Kabukuan, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, your light fills my days. It leads me in your ways, forever I
hindi para magpayaman, kundi sinilang tayo sa mundong ito para papurihan at sambahin ng Diyos. Amen? Sabi po sa awit, kung sino man daw ang mag-iwan ng pinaka-importante sa Kanya, alang-alang sa Panginoon, dodoblehin ng Diyos kung ano yung hinahangat mo. Amen po ba? Kaya kapalan po yung mga tumugon sa panawagan ng Panginoon. Hallelujah. Nagmumula po sa ating puso, awitin natin. And I need to worship you, may Jesus, my Jesus, the only one for me. Nothing can take your place, my precious Savior. Who is
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian. Taas ang pangalan ng Panginoon sa pagkamento. Sa iyong pag-ibig na walang wagas, walang wakas. Sa iyong pag-ibig na walang kapagkain. Diyos Ama, tanggapin mo ang aming papupuri at pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa amin at sa lahat ng mga bagay na ipagkakaloob mo pa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na tumutuan sa iyong panahon. Pulutan mo, O Diyos, na matugunan ng iyong mga salita, O Diyos, ang lahat ng aming pangangailangan, lalo na Lord sa aming pang-espiritual na pamumuhay. Umaasa kami, Lord, na muli mo kaming palalakasin, bibigyan ng karunungan, at bibigyan ng gabay, O Diyos, upang kami magtagumpay sa aming buhay, lalo na Lord, sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na makapaglingkod. Salamat sa pagkakataon na makapagpasalamat. Salamat sa pagkakataon na makapagbigay sa iyo, O Diyos. Ano man ito, nawa Panginoon, makarating ito sa iyo. Huli, Panginoon, gabayan mo kami ang matapos sa gawain na ito. Mag-usap ka, mangaral ka sa amin, at inaasahan namin, Lord, na walang masamang espiritu na gagampala mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa iyong kapurihan, karangalan, sa ngalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Natuyo na yung gabi. Okay, akala ko hindi ako makakarating. Kasi nakita ko yung mga naglalakad doon sa baha hanggang dito, tubig. Sabi ko, paano kaya lulusong yung motor ko doon? Pero, siyempre, hindi natin matatawaran ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo ba na hindi aksidente na makailan ito? Kayo lang talaga tinawag. Kayo lang talaga tumugon, no? At hindi ang may kalooban. Kasi sabi ni Jesus, kung hindi yung loob ng Ama, hindi kayo makakalapit sa akin. Kaya nga rito, because kalooban ng Ama na narito kayo. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Okay, pwede na tayo maupo. Mga kapatid, so ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa overcoming the flesh. Okay. Kayo po ngayon ay dumadaan sa panayam na basic Christian maturity. Amen. Amen? So naalala niyo pa ba yung mga dating naunang topic? Pwede ba akong magtanong? Exam? Pwede yung bang tanongin? Pangilang topic na ba ito? Pero naunang apat, ano yung apat? Loving God? Okay. Alam niyo ba? Kayo po. Christian love. Ano pa? Dalawa na lang. Faith. Natatandaan niyo po ba yung apat na yun? Tatandaan niyo.
Okay, nauna yung Christian love, di ba? Christian love, ano ba yung pinalakay sa inyo? Ang Christian love. Ano yun? Tungkol saan yun? Ah. Naku po, patay. Kapaluin ko kayo. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. And sure ko, maraming absent na. Maraming absent na siguro natakot na sa baha. Okay, bago lahat nabasahin ko. Pinaupo ko na kayo because ang babasahin natin ay letter to the Romans 7:14-20. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual. So, as a slave to sin, I do not understand what I do, or what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. If I do what I do not want to do, I agree that the law is good. It is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know the good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature, or have the desire to do what is good, but I cannot carry it out, for I do not do the good I want to do, but the evil I do want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living me does it. Okay. Tatagalugin ko sa maiksing sa dalawang word. Tatagalugin ko sa dalawang word kung naiintindihan niyo. Okay? Ganito yun Tagalog. Gusto kong bumalik. Pero di ko magawa. Alam pa natin siya. Sabi, I do not understand what I do, or what I want to do, I do not do. Okay? So, yun po yung pag-aaralan natin. Kasi, ang tao, alam nyo, mabait naman eh. Tinay ka tabi. Di ba mukhang mabait naman eh? No? Lalo pag natutulog. Mukhang mabait naman pag tinignan mo. No? Kaya lang, di ba? Sa simbahan niya, problema. Lahat ng tao sa simbahan, paglinggo, mabait. Di ba? Pag nandun sa misa, di ba? Mabait. Pagkaharap si Pater, mabait. Paglabas ng simbahan, transformer beast mode na. Beast mode na, mga kapatid. Ngayon, bakit tayo nag-aaral ng basic Christian maturity? Kasi nga, hindi nagmamature. 40 years na sa'yo natin. Iyakin pa. Pikon. Madaling magtampo. Amen? Di lang nalagyan ng adobo. Naubusan daw siya ng adobo. Siya pa naman daw yung inutusan kumuha ng tubig. Pagbalik niya, wala ng adobo. Sample lang. Okay. Mga kapatid. Ang pag-aaralan natin, what is flesh? Greek word is for flesh is sarx, a term that often in the scripture refer to the physical body. Physical body. Yung laman. Physical body. No? Sa Romans, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold a slave to sin, alipin na kasalanan. Kaya nga, yung mga adik sa sigarilyo, nakahiga na. Nakahiga na. Nakahiga na. Pag tinawag siya ng sigarilyo, kahit saan tindahan, pupunta yan. Tatayo? O ba? Nakahiga ka na, nagpapahinga ka na, tatawagin ka pa ng sigarilyo. Sarado na dito, lilipot sa kabilang kanto. Para maganda
simple, di ba? Amen ba? Yun bang may kasalanan na laging tumatawag sa iyo? Na alam mo namang ayaw mo talaga siyang gawin. Ayaw mo talaga siyang gawin. Pero yung flesh, yung tawag ng laman. Pag sinabing pita ng laman o flesh, pag sinabing yun, hindi lang po yan tungkol sa, kasi ang karaniwan iniisip, sexuality. Di ba yung, dito? Yung lust, no? Yung pagnanasa ng laman, yung sexuality. Hindi lang po yun. Hindi lang po. Isa lang po yun sa pita ng laman na tumatawag sa atin. No? Okay. So katulad ng sasakyan, iba-ibang parte. Fuel tank, may muffler, exhaust pipe, may preno, transmission, may battery. Yung battery, bibigay kuryente para mag-start yung makina. Tapos yung fuel, galing dun sa lalagyan ng sa fuel tank, yun ang nagpapaandar dun sa makina. No? Pero yung starter, sabi, start siya, baterya, may power. Amen? So yung katulad ng sasakyan, ang katawan natin, katulad din ng sasakyan. O yun, may nagbibigay ng power, meron namang nag-work para siya ay mag-work as katawan. No? Pero sometimes, no, maminsan-minsan, our body is like a car. The car needs the driver to run. Kailangan may driver. May driver. Mamaya malalaman natin kung sino yung nag-drive ng kotse. No? Kasi pag walang driver, hindi. Pero sometimes, yung sasakyan, nadidisgrasya. Kahit may driver. Na? Hello? At minsan, yung driver ang may kasalanan. Katulad din ng sasakyan, ang tao ay, okay, sometimes it crashes. Who is responsible? Siyempre, yung driver. Yung driver. Ngayon, katulad ng katawan, meron din parte. Okay. Ang laman, nagpa-function sa 5 senses. Smell, taste, touch, sight, pag-ibo, yung nakikita, yung naamoy, narinig, no? Yan, no? Jesus can say that. Sino nagdadrive ng buhay? Dalawa lang yung driver yan na nandiyan. Sino nagdadrive? No? Si Jesus, spiritual. Kaya sabi nga, ang kalaban ng laman ay spiritual. No? Kaya nga tinatawag tayo ng Diyos na mabuhay sa spiritual, hindi sa laman, hindi sa flesh. At pagtawag sa atin. Kaya, we need this community. Mamaya malalaman natin. We need this community. Hindi ka dapat absent dito eh. Kasi pag absent ka ng absent, paglabas mo, ang present sa buhay mo, iba na. Okay? Because Satan, ang gusto ni Satan, mahumaling ka sa mundo. Kaya ang tawag sa iyo, makamundo. Di ba? Yun ang tinatawag sa iyo eh. Di ba? Ang tinatawag lang, pagka ikaw ay nabubuhay sa mundo, ang tawag sa iyo, makamundo. Pagka ikaw naman ay nahuhumaling sa prayer meeting, sa pagdarasal, sa pagmimisa, sa lahat, praise and worship, pag nahuhumaling ka doon, mga kapatid, ang tawag sa iyo, anak ng Diyos. Anak ng Diyos. More or less, what sabihin, sa inyo, mas kilala niyo yung isa't isa. Kayo hindi ko kilala, no? Kaya yung mga sasabihin ko rito, okay, masasaktan. Kasi hindi ko kayo kilala, no? Ang mahirap, yung kasama mo sa community ang magsalita sa iyo, masakit. Masakit. At pag yung kasama mo sa community ang nagkasala sa iyo, ang hirap patawarin. Mas madaling patawarin yung chismosa sa kapitbahay mo kasi hindi naman yan kasi
hindi mo makasama sa community yan eh. Di ba yung kapitbahay mo, okay lang yun, mapapatawag mo agad kasi hindi naman yung nagpe-prayer meeting eh. Ang problema, kung kayo kasama mo sa community, ang nakasakit sa'yo, ang hirap patawarin. Why? Kasi pareho kayo. Hindi mo ina-expect na sasaktan ka niya kasi pareho kayo. Bakit? Kasi marami po sa atin, kahit na nasa prayer meeting na kahit simpa na ng simpa, subo ng hostya, makalaman pa rin. Makamundo pa rin. Hindi naman nagbabago. Amen ba? Kaya ang nangyari, napapahama kapag ka nag-receive ko last month, the whole month, pinag-aralan natin tinapay at buhay. Tinapay at sorry. At tinapay ay nabibigay ng buhay. No? At sa ating mga Katoliko, yung tinapay, hindi yung symbolism. Ito ay kapag itinaas ng Panginoon, ito ay katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Amen ba? Alam mo ba na kapag nagre-receive ka na nagre-receive, na hindi ka naman naapektuhan? Kasi what you eat is what you are. What you eat is what you are. Kung ano kinakain mo, ikaw yun. Ang baboy, mukha kang baboy. Pag manok, mukha kang itlog. Amen? What you eat is what you are. Ngayon, kung tayo ay nagre-receive ng katawan ng Panginoong Jesucristo, dapat mukha kang Jesucristo. Mamili kayo. Alamin niyo pala kung sino nag-drive ng buhay niyo. Mag-meditate kayo. Ngayon palang limi-limiin niyo na. Kung sino ba nag-drive ng buhay ko? Okay. As it is, sabi nga, it is no longer I myself who do it, but it is the sin living in me. Kung sa positive, pag ginawa natin positive to, kung sino yung nabubuhay sa'yo, yun ka. At kung sino yung nagbubuhay sa'yo, yun ka. Amen? So, mamili kayo. Dalawang direction lang yan. Ay, sorry. Dalawang direction. Kapag ka ikaw ay araw na Biyernes, araw na prayer meeting. Yung araw na yun, mamimili ka na. Kung saan ka pupunta. Alam niyo ba, one step forward to the Lord is going to heaven. And one step backward is going to hell. Going to Satan. Kaya isang step forward, Jesus Christ, going to heaven. One step backward, going to hell. Amen? Pero sometimes, mas madalas yung backward. Lumalayo tayo. Amen ba? Kasi, alam nyo, ito kung ang tao, naunawaan niya yung buhay niya na dapat siya ay nasa Panginoon. Kasi daw, sa Catechism, yung libro natin na Catechism, mga kapatid, ang tao daw, nilikha, meron siyang likas. Ang likas ng tao, mga kapatid, is hanapin ng Diyos. Yung kalikasan niya, may hinahanap niya ang Diyos. Kaya nga yung mga tao noon na hindi pa sila civilized, mga kapatid, kung saan-saan sumasamba. Kasi naghahanap sila ng Diyos na sasambahin. So ano napili? Buwan. Bulkan. Amen? Yung mga India, taga-India, yung mga hayop, daga, ipis, lahat, no? Sinasama nila. Kasi tao, naghahanap ng Diyos. Pero hindi nila alam, dapat ang hinahanap nila ay tunay na Diyos. Amen. Okay, daligan natin kanina. I do not understand what I do or what I do not do. Hindi ko naiintindihan, sabi ni Pablo, yung aking ginagawa. Minsan kasi ang ginagawa ko yung ayaw ko. Yung gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Yung sa Tagalog, ano?
or what I want to do, I do not do. Yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Sabi ni Pablo, but what I hate, yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Yan ang sabi ni Pablo. As it is no longer myself. Okay, yung kanina binasa natin. But it is sin living in me. Unang-una, naalipin na ng kasalanan. Naalipin. And then sa baba, now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is the sin living in me. Yung kasalanan na nabubuhay sa atin. Kaya, hanggat hindi natin na-overcome yung kasalanan, hindi tayo magtatagumpay. Amen ba? Okay. Ano ba yung buhay sa mundo? Ano ba yung sinasabing buhay sa mundo na pinuprovide ni Satanas? Okay. Huwag niyo kalimutan, in-offer din niya ito kay Jesus Christ. Di ba? Tawag dito. In-offer din niya kay Jesus Christ. O, bibigay ko sa iyo mundo. Bibigay ko sa iyo. Yung time na nagugutom si Jesus Christ, yung time na nagugutom siya at yung time na nahihina siya. Madalas si Satanas, ganun sa buhay natin. Yung time na nadidepress ka, dun siya bubulong. Yung time na may problema ka sa boyfriend mo, sa asawa mo, sa anak mo, yung time na may problema ka sa pera, doon pumapasok si Satanas. Kung ano-ano na sasabihin sa iyo. Kaya, kung baka panasin pa, wala naman nangyayari. Yung kapitbahay mo, ano tawag dito? Smuggler. Maraming pera. Ikaw nagsisimba, siya nag-smuggler. Pero mas marami siyang pera. Yung kapitbahay mo, subungero. May pera. Ikaw simba na simba. Wala ka pera. Okay, because yung material na bagay, pwede i-offer ni Satanas siya. Kasi may authority siya, binigyan siya ng Jesus Christ. Okay, living in the world. Okay, isa bibilisan ko. Okay, ibilista niyo ha. Okay. Ano una? Drinking. Napakahirap ng okasyon na walang drinking. Amen? Hello? May burol. Burol. Ibinurol yung kanilang patay. Pero may drinking. Imbis na magdasal, drinking. Yung kanyang patay nila pupunta sa langit. Hello? Kung patay niyo, pupunta sa langit. Abay nakaburol. Ay, pa yung drinking. Pupunta kaya sa langit yan. Bakit hindi nawawala yan sa okasyon na, di ba? Yung iba nga, walang okasyon eh. Yung iba naman, occasional. Okay lang yun. Yung iba kahit walang okasyon, inom na inom. Addict na. Sakit na yun eh, sakit na. Okay? Smoking. Nabanggit ko na kanina. Sa stick na sigarilyo. Bilangin mo yun. Sa isang linggo, magkano yung stick na sigarilyo ngayon? 10. 18 isa. Stick? 18 isa yung brother. Tapos nakatatlo ka. Magkano na? Yung bilangin niyo. Sa isang linggo, magkano na yun? Tapos, sa isang taon, pwede nang buong makabili ng hollow blocks yun. Hollow blocks, simento. Papatayo ng bahay. Hindi naisip. Amen? Tinuturuan pa yung anak. Sabi sa anak, huwag kang magsisigarilyo. Tawag yung sigarilyo. Bili mo akong sigarilyo na. Sintihan mo na. Di ba? Umuwi sa bahay. Ikaw, bata ka, huwag ka maglasing, ha? Maglasing. Walang isang gambling. Balik tayo sa patay.
burol. Pero may sugal. Imbis na magdasal, nagsugal. Ako po yung SPPC President ng chapel doon sa amin. Ako po yung Pangulo. Ako po yung nangangasiwa ng chapel namin. So pag may ibuburol, napapaalam sa akin. Pagka tatamaan nyo minsan, hindi po ako napapaburol. Pero kung Monday to Friday lang, ang napayagan ko magburol. Pero ang condition ko, walang alak at walang sugat. Hindi makigil. Hindi. Pag ako'y tulog na, may sugat. May sugat at may alak. Kaya nung sumunod, nung namatayan ulit, yung nakapagdilig sa kapagbulo sa akin, namatayan ulit, di ko na pinayagan. Yan ang sinasabing last. Pag sinabing last, yung sexual, yung mahilig, yung mga tao, yan, lalo na yung hindi makontrol, yung asawa na may asawa, inaasama pa. Parang ganyan, no? Meron na siyang asawa, kumuha pa ng isa pa. No? Amen. Amen. Yun. At wala na siyang asawa. Babaero. Kung hindi lang 10, meron siyang asawa 10. Ginagaya niya si Solomon. Si Solomon ilan? Si Haring Solomon, yung anak ni David, ilan ang asawa? 600 wives and 400 concubines. 1,000 bali. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon. Umaga, merienda, ang kanina. Alampakan natin ang Panginoon. Okay, gluttony. Gluttony. Anong gluttony? Hello. Ngayon nyo lang narinig? Sino ngayon lang nakarinig ng gluttony? Ha? Hindi nyo ba alam? Alam niyo ba kung ano siya? Alam niyo ba na yung gluttony? Katatawan. Kain na kain. Kaya anong size niya? Pumayat na ako. Malaki ako dati. May diabetic ako. Kailangan ko mag-produce. Kaya pumayat ako. Kasi dati, itong ulo ko. Hindi ko ito nasusuot. Ngayon nasusuot ko na. Alam nyo, pag sinabing gluttony, hindi naman yung sinabing kain ng kain. Pero hanggang kasi nakakain ko, okay lang. Yung gluttony, yung panahon ni Jesus Christ, yung mga mayayaman, at saka yung mga sosyalidad, mga kapatid, ay ganito sila. Maghapon yun, inom, kain, inom. Pagkabusog na, susundutin yung lalamunan. Isusukan. Kain na naman, inom na naman. Yun po yung sinasabing gluttony. Pero pwede rin kasi maging gluttony, katakawan, hindi lang sa pagkain. Sa lahat ng bagay minsan, matakaw tayo. At kapag gano'n po yung lagi ka nakabantay sa pagkain, ang tawag sa Pilipino, sige na, masakit yan, pero kailangan natin pag-aralan. Timawa. Masiba. Timawa. Amen? Amen. Yung bang, minsan wala na ng ethics sa pagkain Wala na ng ethics sa pagkain. Yung bang, pag kumain siya, hindi na iniisip yung ibang kakain pa. Amen? Lahat ng kakasya sa plato niya, ilalagay niya. Ako, pag kakain ako, pagka mayroong manok, binibilang ko kung ilang kami kakain. Baka kulang. Diba? So, ethics yun, table ethics. Ngayon, mga kapatid, pag sinabing gluttony, hindi lang po yung pagkain. Yung tao ay sa mga kaming bagay. Patakaw ka sa palakpa, patakaw ka sa palanganan, patakaw ka sa
Amen. So, yun, naintindihan niya po. Marites. Hindi ko kasi alam. Gossip. Gossip. Marites. Adik sa marites. Alam niyo yung marites, kahit na nasa loob na ng bahay, pag narinig niya yung kapitbahay niya, nag-uusap na, ano yun? Ano yun? Ano yun? Pinag-uusapan yung buhay, no? Yung hindi dapat pag-usapan, pinag-uusapan. May batas na rin yan. Ano pa kasi? Marisol. Ano ba yung Marisol? Sulson. Diba? Alam mo naman yan. Pornography, yung mga nanonood ng mga video na malaswa. No? Lalo ngayon sa ano natin, yung mga sa cellphone natin, sa internet. Open na open, kaya delikado sa mga bata. No, delikado. Kaya ang hirap kontrolin, kahit lagyan mo ng lock pa yan. Nakikita nila. Minsan, siyempre, curious. No? So yan, bawal yan yung pornography. Tapos yung masturbation. Masturbation. Oh, yun. Sabi kasi sa Tagalog, ginagawa ng mag-isa. Oh, may bata ko na pag-usapan. Et cetera. Ano yung ibig sabihin na et cetera? Bada et cetera. Ano yung ibig sabihin na et cetera? Ang meaning sa akin yan, end of thinking capacity. Hindi yun talaga meaning, pero parang end of thinking capacity, wala kang maisip. Okay, pag-usapan natin yung buhay sa espiritu, living, napindot na. Okay, living in the spirit. Okay, living in the spirit. Yung pamumuhay sa espiritu, pamumuhay sa espiritu. So, ibig sabihin, sa Galatians 5, ang guide natin sa ganito ay ang banal na espiritu. Banal na espiritu. Yung kalaban ni Satanas ay ang banal na espiritu. Mga kapatid. Kasi yung sinabi kanina, yung sin, yung sinasabi ni Pablo na espiritual na pamumuhay. Yung sinasabi ni Pablo, espiritual na pamumuhay, yun yung laban dun sa pagiging makalaman, magiging makalaman. So napag-aralan natin yung 5 senses, gumagana yun sa, halimbawa, ang pagchichismis, ang gumagana sa bibig. Diba? Ang pornography, saan gumagana? Sa isip. Minsan, gumagana yung isip. Yung ini-imagine na yung kaibigan, yung ini-imagine na. Sa isip, no? Tapos yung mga music na hindi pleasant. Kasi may mga music, yung mga artista sa ibang bansa, yung mga sikat na artista na singer, mga kapatid, sumasamba sila kay Satanas dinaan sa music. Minsan may symbol. Minsan yung kanta nila, symbolism. Okay? Tapos yung concert nila, yung ginagawang ritual, dun mismo sa concert ginagawa. Katulad ng Lady Gaga, diba? Si Madonna, no? Kunyari mga effects, pero hindi, ritual kasi yun, ritual. Yung Rolling Stone na banda, wala silang concert na walang namamatay. Lahat ng concert nila may namamatay kasi inaalay nila yun. Offer nila yun. Okay. So, senses. Ngayon, idadivert ng Holy Spirit para ma-overcome natin yung mga pinag-usapan natin kanina para walang time para sumingit. Chismis, yung lahat ng bisyo, para walang time na sumingit, makasingit, we have to focus ourselves in spiritual living. Okay? So una, yung Holy Mass natin, may mga tao na mahilig magsimba araw-araw. Halos araw-araw, tumutugtog ako dun sa parokya namin sa umaga. No? Merong isang matanda dun, hindi pumapalya. Simba siya na simba. Araw-araw sumisimba siya. At meron doon sa kristal, araw-araw nagsiserve siya. So, meron silang time. Isabihin, meron silang ginagawa para ma-occupy yung araw nila, yung oras nila.
Tapos, nagkaroon kami ng karabat sa isang school na medyo nakakaano pa yung ano sa akin yung principal. Kasi sabi namin, pwede po ba mag-invite ng mga kabataan? Hindi doon sa oo, pero hindi pwede ganito, hindi pwede ganyan, hindi kumuha ng information. Kasi against sa ano ng DepEd, ganyan. Hindi po, sige, kakausapin na po namin. Alam niyo, naglagay kami ng board kahapon, half day sila kasi ng class. Naka-70 ka ng bata. Registration. Hindi na lang ngayon ano ba ang layunin ninyo. Simple lang po, ang principal. Gusto po namin na agawin ang mga bata kay Satanas. Sinabi ko talaga, gusto namin po agawin mga bata kay Satanas. Kasi marami silang oras sa mga binibigay ni Satanas, marami silang oras. So ang gagawin namin, bibigyan namin sila ng activities na pagkakaabalahan nila para bumaon ang kanilang oras. Okay? Devotional, alam naman natin yung devotional, mga devotional natin. Malaki po yun, lalo na po, yung time na wala kang gagawin, no? Time na wala kang gagawin, meron kang devotional, Divine Mercy, sa mga saints, meron kang devotional, yung para hindi maagaw ni Satanas yung oras ng free time mo, isingin mo yung hindi mo matapos. Hindi mo matapos. Sabi nga yung rosary daw, halimbawa sa gabi, di ba yung higa ka, makakalimutan naman yung magdasal. Pag nagro-rosary ka, okay lang na makatulugan mo. Okay lang. Kasi kaysa naman, matapos mo na meron kang pang free time, sisinitan ka ni Satanas. Kaysa yung makatulugan mo magdasal ng rosary, okay lang yun, para ka lang pinatulog ni Mama Mary. Okay? Palakpakan natin. Personal prayers, alam naman natin yun. Okay, kasi yun pong devotional, di natin maiwasan. Parang ano po yung dilata na open mo na lang, kakainin mo. Pero yung personal prayer, ito po ay fresh. Galing sa'yo, galing sa puso, magmamahal mo sa Diyos. Ngayon, yung pray time mo, alam mo pray time ka, yung alam mo, may bubulong-bulong na naman sa isa sa Satanas. Yun, doon ka magdasal ng sarili mo. Panginoon, alisin mo nga po itong, alam niyo si Saint, kalimutan ko yung pangalan, sa Sister of Legion, nakalimutan ko yung pangalan, pero siya yung sabi nga niya, yun daw, nagsi-CR daw siya, nasa CR daw siya, may ginagawa siya sa CR, si Satanas, gulong ng gulong sa kanya, gulong ng gulong. Kaya noon siya sumakit na yung tiyan niya. Lahat ng ginagawa ko sa Satanas ay para sa Diyos. Yung lalabas sa puwet ko para sa iyo. Word of God. Word of God. Siyempre, Word of God. Katulad yung kanina manang sinasabi ko, araw-araw magsasimba. Di araw-araw may Word of God siya. Pag araw-araw ka nagsisimba, first reading, second reading, walang second reading, first reading, psalm. Tapos, gospel na. Pag Sunday, first reading, second reading, psalm, tapos yung gospel. No? Parang mo nabasa yung buong Bible. Diba? Parang ka nagbabasa ng buong Bible kasi halos yung misa-misa natin, yung cycle ng Word of God sa misa, parang nabasa mo na yung buong Bible. Kaya minsan pagka binabasa sa'yo, parang naaalala mo siya. Hindi mo lang alam yung verse, pero naaalala mo siya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ching! Alam mo agad yun. Alam mo kung ano, pero hindi mo alam yung verse. Sino nakakaalam ng verse? John 3:16. Diba? Alam mo na. Amen? Kaya, yung Word of God, isa yan sa pagkain natin. Pagkain spiritual. Okay? Praise and worship. Kanina yung ginawa natin. Praise and worship. Sa umaga pagkagising, purihin mo na ang Diyos. Sa umaga pagkagising, sa hapon, sa tanghali, bago matulog. No? O kung tinatamad ka magdasal, isipin mo isang kantang gusto mo, give thanks with a grateful heart. Give thanks and now, let the weak say, I am strong. Di ba? Marami kang problema, biglang naalala mo yan. Let the weak say, I am strong. Yung mga may problema, biglang bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Amen. Bigyan natin ng oras yung praise and worship. Huwag natin babaliwalain. Nung isang araw ang pinag-lead sa praise and worship, ako pa'y nagpapiano.
Tapos naririnig ko yung mga matatanda sa likod. Nagkukwento tungkol sa pera. Inihinto ko ang praise and worship. Lahat sila tumahimik. Inihinto ko. Walang kumikibo. Diba? Kaya sabi ni Panginoon, Marta, Marta, kung ginagawa ko ay mahalaga ang tutulog. Pero ang pinakamaganda sa lahat, yung ginawa ni Maria, ni Mary, hindi si Mama Maria, pero Maria din, mga kapatid, hindi aalisin sa kanya yun, dahil may tumasito. Yung pagkain mahalaga, pero mas importante ang pakikinig. Community. Yan sabi ko kanina, huwag kayo absent ng absent because dito sa community, may magtuturo. Amen. Oh, yung sinabi ko, minsan yung kasama mo nagpapasala sa iyo. Part yun ng paghubog. Eh, sino ba gagamitin sa ng Diyos? Diba? Kasama yun sa community. Pero part lang yun ng paglago. No? Yun naman yung isa, hindi naman niya yung kagustuhan na saktan ka. No? Kaya lang, ginagamit din siya o ginagamit kayo para hubugin ng bawat isa. Kaya pag sa community, hindi kayo masyado parang ayaw yung umatin. Ako, walang mangyayari sa inyo. Pagdating sa langit, lahat ng attend na sa langit. Ikaw absent ka ng absent, nakatingala ka na lang. Naiiwan. Okay, mabilis na tayo. Okay, Jesus will drive our life and the Holy Spirit will give the power. Okay, si Jesus Christ yung nag-drive, yung Holy Spirit yung gasolina para sa kanya. No? Kaya ang Holy Spirit, lagi nandito. Kasi sabi ni Lord, aalis ako, pero may iwanan ako. Yan ang bantay niyo. Kinakausap niyo ba? Kinakausap niyo? Yung Holy Spirit, kinakausap niyo ba? Kakausapin niyo. Lalo-lalo. Kasi pag hindi niyo yung kinakausap, si Satanas, kahit hindi mo kausapin, kakausapin ka. Kakausapin ka. Talagang mamanduhan ka pa. No? So anong kailangan natin? Breaking news. Pagdaya. Hindi na ako chismosa, hallelujah. Hindi na ako glutton, hallelujah. Hindi na ako mag-i-smoke, hallelujah. Hindi na ako iinom, hallelujah. Amen ba? Amen. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. Kahit na yung, ang pinakamalaking points, yung iibigin mo yung hindi ka ibig-ibig. Yung talagang lagi kayong nagbabagda. Kasi iba ang principle ng Panginoon. So mga kapatid, as we go on sa buhay natin, pagka tayo paglisan natin sa lugar nito, isama natin ang Panginoon. Isama natin siya. Ang sarap pagkakasama mo siya. Akit ka ng LRT, Lord. Sana okay yung biyahe natin, Lord. Diba? Sana safe, wala tayong masasaktan. Diba? Lord, kakain ka. Lord, sana wala ko malason sa katakawan ko. Ganon, di ba? Amen? Yung bang hindi mo kasama ang Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Paano masisingit si Satanas doon? Kaya lang naman siya sumisingit is because lagi mong kinakalimutan na kasama mo ang Panginoon. Si Lord kasi hindi naman nangako na walisin ko na yuma, walisin ko sakit, bigyan ka ng pera. Hindi yun ang pinangako ng Diyos eh. Sa lahat ng pagdadaanan mo, sabi ng Panginoon, sasamahan kita hanggang sa huli. Sasamahan kita. Pag wala kang pera, sasamahan kita. Pag may sakit ka, sasamahan kita. Alam niyo ba ako, diabetic, may prostate ako. Minsan high blood ako. Lalo pag naubusan ako ng ulan. Sabi nga nun, alam niyo yung bago yung nakaka-high blood yan. Sabi ko gano'n, mas nakaka-high blood yung maubusan ka ng ulan.
Di ba? Ang dami ng sakit. Pero hindi ko na sinabi sa Panginoon na, Lord, alisin mo yung sakit. Kasi minsan talagang sa sobrang pain, sabi ko, Lord! Gumagano ako, Lord! Lord! Sabi ko, Lord! Ganun lang. Si Lord. No? Kasi pag hindi nagpe-pain, hindi ko siya natatawa. Diba? Yun ang gift of pain, sabi ni Brother Rami de los Reyes. Yun ang, ilan yun? Ilan niya? Okay. Yun ang gift, yung gift of pain. Yun, dahil daw doon sa pain, minsan, na iiwas natin. Napapasok ka na pala, naiiwas mo dahil doon sa pain. Pag walang pain, luto na pala yung kamay mo sa apoy. Hindi mo pa alam. Napapapad ka na pala sa bad spirit, napapapad ka na pala sa mga gawain. Dahil sa walang pain, hindi mo na natatawa ng Panginoon. Because of pain, dahil sa sakit, no, nagsisimba ka. Kasi pag walang sakit, nasa SM ka. Sigurado. No? Amen. Baka nasa madyungan ka pa. Walang pain eh. Yung isang tita ko, yung sumalapit ng Lord, natigil din. Walang ginawa. Ang buhay daw niya is madyong. Madyong is na. Yun, namatay, patay. Sa langit, walang madyong. Sa langit, walang beer. Okay, palapakan natin sa ating Panginoon. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Tayo po tayo. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay mapagmahal. At si Jesus ay kasama natin palagi. Huwag natin hahayaan na maghari sa buhay natin sa oras. Huwag natin hahayaan na inadrive niya yung buhay natin. Huwag hayaan natin na ang Panginoon ang lagi natin kasama. Kalimutan natin yung mga bagay na nagbibigay ng saya sa ating mga katawan, na nagbibigay ng alam naman natin na hindi natin dapat ginagawa. Ang buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos na dapat natin gawin ay hindi natin nagagawa. Learn to pray, to communicate with the Holy Spirit and Jesus Christ walking together on our journey. Ang Diyos ay mamahal, mapagmahal, at mabusog. Thank you.
samahan mo ako kahit saan ako mapunta. Nangangako ako Lord na lagi kitang kakausap. Isasama kita kahit saan ako at kahit ang ginagawa. Gusto ko Lord na nariyan ka. Sa pagdalakbay ko sa buhay na ito, gusto ko kasama kitang lagi. Kaya Lord, sumama ka sa bahay namin. Pagpalain mo lahat ng mahal mo sa buhay. Sumama ka sa kapitbahay namin. Sumama ka Lord sa opisina namin. Sumama ka Lord sa mga kabarkada namin. Hindi ako mahihiyang ipakilala ka sa kanila. At sa buhay ko, alay ko sa iyo, buhay ko, ikaw ang hari. Ikaw mag-drive, Panginoon. At kung saan mo gusto, doon ako pupunta. Yun ang aking susundin. Kaya Lord, salamat po sa pagkakataon na ikaw ay mapakinggan, sa pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran, sa pagkakataon na ikaw ay maawitan at sambahin. Salamat sa gawain na ito na nabibigay sa amin ang pagkakataon upang ikaw ay dakilain. Sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Pinagaling
pangalan ng sa una, ngayon magpakinggan, magpasura ng siya sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Brother Frederick. At sa September 14 po, sa Manila Hotel tayo. At sa Sunday, sa Makati po, meron tayong formation sa Sol. At sa Friday po, wala tayong prayer meeting. Kasi may formation sa simbahan. So every first Friday po wala. Magkita-kita po tayo sa susunod. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Pagbibitawan niya na, sa tatak. Brother Frederick, thank you ng marami po. Picture tayo. Thank you. Tara po, picture tayo.